Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala mayong adlaw ka natong tanan og welcome din sa itong pananguban sa tugtulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala. Kamusta mo diha, no? Okay ra ba mo diha, no? Sa inyo na mo tangan. Magsugod naman ang kampanya di ay, no? Sa ato ang national candidates, mga igala. So, depende na sa inyo, ha? Kung kinsa inyong botohan, no? Sabihin yung mga botohan. Katubang perminti ninyo makita sa TV? Or katong mga makita ninyo perminti sa mga lugar, no, kung asa nga to ang mga kababayan, mga igala nga naglisod, ginaadtuan nila. But, well, alam mo dyan ang mga igala, depende rin sa to po, no, preference. Inyuhan ang katungod, no, nga muboto, no. Katungod na ninyo nga muboto, mga igala, sa to ang mga kandidato, depende sa inyong preference, no, may pirma man o wala, no.
Ayaw pong subayon po mga higala. No? Kung usa pa ang mga track record po nila nga nabuhat lang track record mga higala, daghang nabuhat sa inyong lugar. Anak-anak mga higala, no? Di kita mo kuha na deal na ilahan ka, pero depende gina sa inyo, katungod na ninyo, no? Katungod na ninyo nga ibutar ang kinsa mang paborito. Kinsa man ninyong gusto nga mo kan mo dumala di sa inyong lugar, no? Sa tuang nasod sa di ay no kay national candidates pa man data. So March pa man local de mga higala. Sorry. Anyways, mga higala din hita no sa tuang karong mga higala, no? Karong Sabado ba ni? Yan na tayo na isgutan ng mga higala, no? Din sa to ang ubang mga hisgutanan pa. So man man do. Kumusta bitay? Kumusta mo diha gipang ulan mo? Gipang ulan ba mo diha sa inyong lugar na, no? Well, ang ingon sa pag-asa mga higala and kuan daw to karon mga higala no maapektuhan ta sa kaning ginatawag nato nga easterlies mga higala, especially diri sa tuwa sa kuan eastern part sa Mindanao mga higala. Well, ang Davao City or ang Davao region mga higala, no, na belong na sa eastern part sa Davao region mga higala. So ingat-ingat lang ta dira, no, sa mga kanang mga mga lugar, no, nga gipang ulan na karon, no, katong mga Daplin pa kung ingon ninyo mga barangay officials, no, BDRRMO na preemptive evacuate na gidayon, no, especially here sa Davao City may higala. Kung hindi may evacuate may higala na may ordinance sa mga higala, no, nga preemptive evacuation, basing mamultahan mo tungod lang ana. Wala nga ingat-ingat tuo kita dayon mga higala, no. Anyways mga higala din hinata, no, sa tuang hisgutanan mga higala sa atong unang hugna mga higala kun asa mga higala Department of Labor and Employment mga higala, no, mali. Ang Department of Social Welfare and Development along with the Department of Labor and Employment mga higala, no, pahigayon sila og kaning usa ka trabaho para sa bagong Pilipinas ba to, katong ipahigayon na dito sa mga higala. Ilahang ipahigayon na para sa mga 4-piece beneficiaries mga higala dito sa Tagum, sa New City Hall, Tagum City, Davao del Norte mga higala, no. Nasa ubay-ubay nga mga trabaho ang ilahang ihatag, no, jobs fair siya mga higala, no. Alang sa to mga tawagan ni 4-piece mga higala. Good thing to know mga higala nga atong gobyerno gid mga higala, no, is working hard, no, for this, no, nga mga dili na tong ginatawag na hurat nag-ayuda. Sara man ng 4-piece, hurat ulat ra man nag-ayuda sila dili ginatagaan po sila chance mga higala, no, nga kuan nga makatrabaho mo gay nagibuhat ni, no. So anyways mga higala, alang sa ubang mga impormasyon na angin na ito, masabto ng may baon mga higala, ito paminawon unang mga higala, no, ang OIC, kan mga higala, no, OIC, babasya pa siya, pero ang delay, acting regional director sa kan mga higala, DSW, Department of Social Welfare and Development mga higala, nga si Ma'am Merlinda Paragamak mga higala, o ang regional director sa Department of Labor and Employment mga higala, Region 11, wala mga higala si Attorney Randolph Pensoy mga higala. Paminawon na to. SWD Onsi family. On behalf of Department of Social Welfare and Development, with me, Ms. Margie Cabido, our Division Chief of Pantawid Pamilyang Filipino Program, we are here today to inform the public na naatay ginugna nga trabaho para sa bagong Pilipinas ang atong mga beneficiaries ni ani, ang ato ang mga Pantawid Pamilyang Filipino families na diin mo graduate na sa program. Naatay 3,000 na targeted beneficiaries. Of course, this is a job fair to be conducted on February 15 in Tagum City. Ang detalye ni ani atong pagasaysayon pinaagi sa atong regional director sa Dole 11. Si Ma'am Margie muna kasi Mayong buntag sanan. Thank you, Rodolph, PIA, and our partner in the media, and also SM, and here also in front of you, showcasing our program with the other agencies and also the Department of Social Welfare and Development. We are here promoting
for our trabaho sa Bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair. And this would be conducted on February 15, 2025 at around 8 a.m. in the morning until 5 p.m. And the place or the venue for our program of the job fair or jobs fair, Tagum City Hall, Atrium, Apocon, Tagum City. We don't only have, we all not have only a job fair, but we have also other activities like the Kadiwa and also one-stop programs with other agencies that would also be showcasing and giving their services during the job fair or jobs fair on February 15 at Apocon. And the most important thing is to facilitate employment with our 4-piece beneficiaries who had already graduated with the program of the DSWD. And so far, this February 9, yesterday and today, I just received a message that there are 809 vacancies, and we are looking forward that additional vacancies will be given. And there are 9 employers who have already signified their intentions to attend the program. So we are here to also to inform you and to help us inform that we have a job fair for our workers who have graduated the program, as well as other employees or candidates for employment to avail our facilitation of employment this coming February 15 at Tagum City Hall, Atrium, Apocon, Tagum City. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag sa duha ka mga regional director, mga higala, no? Regional executives din sa duha sa Davao Region, mga higala, no? Si Attorney Radolf Pensoy sa Dole o si Ma'am Merlinda Paragamak, mga higala sa ato ang DSWD. So, mo to gingon lagi, no? Ato ang atong mga higala, ato ang mga atong gobyerno, mga higala, is really mga higala, doing its best, mga higala, no, para makuha na to, no, tawagan kanang mahatagan na to kanang saktong panginabuhian ng ato ang mga kababayan, no, especially this 4-piece, no, katong mga identified na 4-piece beneficiaries, mga higala. But as to ba, no, tawagan mo ginalilang role jud, no, balaod pud ba ning 4-piece, mga higala. So, mo na nga ginabuhat ang tanan, mga higala, no, kay para ma-erase to negative notion nga naghulat lang og ayuda daw. But as to employability, mga higala, kana ang question, mga higala, which will be discussed nato din sa tuang tambayan, mga higala, in the coming days, mga higala, no. Okay, medyo taas-taas ni kung ato pa ning hisgutan, no, kining butangan, no. Anyways, ugma, no, ugma siguro ato aning hisgutan, no, as to employability, mga higala, no, pila ba tong balikan tani ugma mga hisgutan, mga higala, no. But anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante pa inumdum ni ato si Bianan. Balik kita, mga higala, din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala. Kuhan ba, no? Okay, papamudiha, mga higala, no? Abot pa may nagsugod. Basi ugma pa siguro magsugod ang kampanya, no? Para sa itong national positions, mga higala. But, well, wala gito, no? Kisa man yung mga nahimong senador, no? Well, track record, no? Track record, yun yung tanawan yung mga higala. Pero, tanaw po rin nyo, kung sige paggawa sa TV, kung sige nagpagawa sa TV, meaning, nagpa-epal na, no? Mag-tell kung kinsa sila, no? Basta, kung kinsa yung tanaw, kuhan yun, no? Mahimong kuhan, consideration ba din nyo to impeachment? Ano sa inyo, ha? No? Basta butuhin ninyo ang inyong paggawas lang sa isa kakandidato, mga higala, no? Nanay kaso, to si kandidato pa, no? So meaning na siya, mapuli sa no, ambot lang, ha, hindi na ko masabtan usay ang balaod usahay, mga higala, no? Okay. Ingon, but pag naay kuan, pag naay unsan naay kaso involving moral turpitude, na disqualified na diretso, pero convicted na pagihapoy kuan, nakadagan pagyapon, no? Na pag-isa mas lala,
pila ka buok convictions gikan sa Supreme Court nga murag mahulog na nga na judicial notice, nakadaog pa. Nag-file, giingon lang, gi-refer na dito sa kuan, gi-dismiss outright because it's already moot in academic. Kay naanaday, nakada-proclaim na, pero na-file siya before pa sa proclamation. Well, sometimes, it will, kuan dyan mga igala na, it will question, no? Those who are in, especially the ordinary people, mga igala, no nga. Ato ang ginakuan, no, nga dapat pag ingon ani na kay kaso, dapat sundon ni, daw na ay balaod. Pero namang giban gud nga mo, kaya nila nga lusutan, no? Well, that's the due process mga igala, no? Pero mo lang na po, no? Di mo na ito ma-question po ito mga ordinaryong tao nga masuko usahay sa gobyerno. It's because, although, bisag usawan na ito pasabot ha, ingon ani, ingon ana, it's because naman ko nakita nga makalusot. Nga makalusot ang uban. Nga kami sa ila. Ano ba? Ginagawa nila ang gusto nila. Pero bakit sila hindi pwede? Muna always na ginakuha nila ba, no? So, pag yun na, mura lang ka ng kuhan gyapon na nagasunod, no? But anyways, Michael, dinita sa tuwang kuhan, isugutanan mga igala din sa tuwang kaduhang pa, no? Nga, una diha mga igala, kining atong kuhan, no? Kaning atong mga lumad diya sa mga tamanobo diya sa tuang kuan mga igala no lungsod sa Talaingod sa Davao del Norte mga igala ilahan ang ginakuan gyud no si Franz Castro mo ginilang tiraho jud no kinsa mo no ginaingon no na convicted no pero makadagan no wala man ako siya ginakuan no but mao nila ang ginakuan dira sa tuong mga lumad diya sa kuan diya sa Talaingod, no? Siyempre, na-conviction. Tapos, nakadagan gihapon. Well, bago raman siguro po ng conviction nga ni Gawas po, no? Pero, gusto, katungod po ni sa mga lumad diha, mga ingala, no? Sa kuan nga, hindi na gusto nga kuan pa na si Franz Castro, makalingkod pa sa gobyerno. Convicted, tapos child trafficking. Child abuse di na-downgrade as child abuse. Pero it's still, no? Convicted gyapon siya, no? So yung mga suko diha may gala no nga kuan daw di pa daw siya convicted gyapon kay wala pa man gibali sa Supreme Court, no? Wala pa gibali sa Court of Appeals. Ang conviction nagihatag sa Regional Trial Court, no? Os pasanginlan pa sa uban no doubt kay nadira sa kuan nadira sa Davao del Norte ang nagdesisyon kuan na mailang mga Duterte. Tanaw ng mga opisyal gud diha asa na nakampi. Di ba? Moro nila ang pasangin gid may gala. So kaning kuan may gala samo gay kuan gud namang gay plano gud dong ibalik tong mga salugpungan schools ba to or mga lumad schools mga igala na sa mga kuan. Pero ang atuang mga kuan may gala no si kuan may gala si Dato Malibato Kausing mga igala. Kuan siya mga igala no. Pero ko kuan siya no nga unsa ba siya dili siya uyon nga mobalik ang lumad schools unless Department of Education ang magtukod no sa maong eskwelahan diha sa ilahang lugar no kay mo na gito nitagam na sila no anyways may gala si Dato Kausing mga igala mo ni ang kuno labaw mga igala sa Ancestral Domain Management Office diha sa Talaingod mga igala. So mo na lagi ni tagrikaon og tagam no. Sus kay mga bulatana kung saan na ilahang taktika karon. No gusto nila mga kwatos si John Ray. Ta mga igala ta paminahon mga igala ng pahayag ni Dato Kausing mga igala no. Og ang kuan po no ang saad sa atuang Department of Education mga igala no with regards sa lumad school mga igala no pinagi sa ilang tigpamaba nga si Sir Dodong Atilio mga igala paminaw na to sa pagkakaroon ma'am ang lungsod sa Talaingod po ma'am nga wala pa gyud tay naami deklarasyon nga personal ng rata sa mga people's organization NGOs o religious sector. So kana nga na-target karon ni Franz Castro unta
nawa na siya sa kongreso para wa na hindi na mobalik diri sa mga dili na po mobalik ang kagubot sa mga di na nga na musugot mi og mobalik basta ang DepEd nga mo'y mutukod sa ato ang eskwelahan namon gid sa ato ni Sir Dudong. Sir, amigo ta sir. So gusugot mi nga mabalik ang super sir, ma'am, ang salupungan nga nakuan ma'am is only duhan na lang ka area ang wala pa yun na butangan sa atong DepEd, pero adjusted na siya sa mga existing nato nga mga school building from DepEd. Then kana ma'am, dili gyud ni musugot 101% di gyud ni musugot gi wa na gani gaug sa kwanta wa na gani gi sira gani sa mga IPS ang eskwelahan para ma-take over sa DepEd. So kana salamat kayo DepEd in person of Sir Gudong. Thank you sir, salamat sa pero wala pa na human ang amo ang paghangyo gyud sa DepEd na pay area nga tukuranan gyud sir kanang mga GDAS area nato o mga flag areas mga borderline man sa ato ang Agusan, Bukidnon, so kana amo ang hangyo gyud sir. Salamat ma'am. Dako kayong dungog nga ang tighatag og mic si Ma'am Hazel. Thank you, Ma'am Hazel. Dato, og sa mga kaigsunan sa Talaingod, ang akong buhatan, no, personal na kong buhatan nga gitrabahuan kaning Quality Assurance Division, may responsable sa dawat og mga aplikasyon gikan sa nagkadaiyang mga sektor, lalo na sa private educational institutions or institutions intending to offer basic education. Amo gyung ipaniguro na dili na tamalutsan og mga institution, entities or organisasyon nga naay laing interest. Like in the case, for example, of the schools. Gusto ko lang i-confirm, wala na isaludpungan nga eskwelahan. Wala na. Sige, pang-close na ito ng tanan, subay po sa due process nga itong gihimo. Ang amo rong gibantayan is basic na ay mo resurrect sa laing pangalan, laing dagway, laing structure, pero maulay intent gihapon. Manang ang instruction sa MUA sa Regional Director Alan Parnaso nga bantayan gyud na pagmayo. Kay basin biyon og nay makalusot. So we really have to look into all the details of the application. Even to the point nga tan-aw na mo ang SEC registration, grabing koordinasyon na to with other government agencies. Kay dinhi sa ingani nga effort na gitawag nga nahitabo din itong whole of nation gyud affecting all other government agencies. Mangutana mi, kini ba lehitimo nga dokumento? Kini ba ingana? So, ginabantayan yun nato na pagmaayo because we do not want to have a repeat of that, no? Kind of a situation. Nalipay ta nga din sa Region 11 na we were able to successfully solve the problem. But there are still other parts, I think, in the country nga doon na pa'y problema nga ingon yana. And then they are asking us, yun sa ninyo na. And then, of course, we provided them information kung yun sa punto namo. Number one, yun din is political will. O katong imuhang paghatag o katumanan sa imong ipanumpaan nga pagserbisyo para sa mga bata. So, dato, rest assured dato that wala na mahitabo ngayon yana under our watch. And then secondly, katong inyong mga gipangayo nga mga katukuran sa mga eskwelahan. Of course, tanawa nato, no? Because there are a lot of requirements that we have to look into. Say, for example, population. Lisod man ka magtukod ng eskwelahan kung walay populasyon din na or kulang ang populasyon. So, tanawa lang nato, but it's a promise really kay ang paluingod, ang isagod sa mga lugar nga kinahanglan buwan gid siya og government attention. Dili lang DepEd ha, kundi hasta
tanang ahensya sa gobyerno should really pour attention to Talaingod. Salamat na natin sa grupo nila ni Mamarian ug sa ubang panghutong nga nagatabang karon sa mga kaigsunan nato nila sa Talaingod. Ano ba? Lima schools. Pila ka lima schools under DepEd? Sa Amoa? Yes. Kasagaran din ha sa, basta kuwan, it's a lumad area. Lumad school ang DepEd din ha. Walay figure, sir, kung pila. Wala ko i-figure pa sa pagkakaroon. But there is an existing school good. So, mo to mga igala, no? Ang pahayag mga igala ni Dato Malibato Alan Kausing mga igala, no? Sa Ancestral Domain Management Office diya sa Talaingod mga igala. O ni Sir Dodong Atilio mga igala, no? So, well, feeling ang mo to gingon ni Sir Dodong mga igala, no? Whole of nation approach ta gihapon diha mga igala, no? Sa pagtukod og mga lumad schools, no? So dili lang dapat DepEd, no? Dapat dapoy ubang mga agencies na mo mo tabang diha mga igala, no? May establish ang lumad schools mga igala. Actually, na may mga lumad schools po sa DepEd mga igala. Pero mas nindot mga igala, mutabang po sila og tukod po, no? Mo na ang kuanan mga igala, no? Mas gusto na sa mga lumad diha sa kuan mga igala, no? Sa Talaingod, no? Na ma-enroll sa mga DepEd schools. Ang kuan, no? Sa mga na tudlo daw po, no? Kay una kay paunsang namo na silang curriculum nga paunsa patumbahon ang gobyerno, unsa kadautan ang gobyerno, no? Dapat kanon ang gobyerno. Mo na ilahang padya may gala. Instead of nation building may gala, they are motong gingon nila, they are breeding hatred mga igala, no, towards other people. No mo na may gala nga ilang ginakuan, ilahang gina tawagan ilahang gina kuan, no, ilang ginakapitalize nila, no, ang kainosente sa to mga lumad diha sa kuan sa Davao, sa Talaingod ug uban pa mga lugar mga igala. That's why nga kinahanglan gid sila kuan puno mo na karon, no, pasalamat ang mga igala nga katong mga uban nga na-surrender na mga katong mga friends rescued mga igala, no, from mga former rebels mga igala, no, nga nitabang yun sa gobyerno karon mga igala, no, nga dili na makabalik pa ang New People's Army sa ilahang sa mga lugar diha mga igala, no, sa mga kabukiran, no. So they are the ones exposing it, di ba? Tas karon kay ingon na po nga mga red tagger na po daw ni sila nga dating mga kadre. Ay naku, kalang katapusang red tagging issue, no. Napaning mga ubang mga ignorante dira sa Manila mga igala, no, nga gusto kayo magkuan dapat mga media groups mga igala po diya sa mga kuan, no. Dili man sa pag kuan po, no, nga kuan kayo kay nagina-red tag daw ko, no. Pero sila ang nagakuan na mo gawa sa ilahang mga statement, ha, especially katong mga nanagan og senador karon gawa sa ilaha. Ginapangutana sila sa mga kuan, sa mga insa ni pangutana sila sa mga katong mga forum, no, nga nganong kuan sila, mingon sila nga makakaliwa gid sila, gano. Okay, no, lahan ng diskarte, balaw kadawog mo na go ahead, skwapo po na inyo na ipadahin kaya para mga tao po makabalo char. Anyways mga igala, wala tayo igong oras sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Po yun ako ba Armando Finiquito, tama day, no. Anong na ako, no, ang Radyo Pilipinas Manila na mo nga page mga igala, no. Down paghihapon, I hope, no. But nga ano na subject ni sa attack. Anyways mga igala, hangtod sunod ako sa daghang salamat ug mayong adlaw. Musunod na ang balitang pambansa.